Hello everyone! Day is January 6 at magdi-dinner nga kami sa labas ngayon. Si JM nga yung taya ngayon at dito kami sa Ozoa's restaurant kakain. Hindi na nga rin kami masyadong nagbihis dyan dahil nasa 5 minutes lang ang layo nito karimama ko. Pag-upo pa nga lang namin ay inabot na nila itong menu. Kaya naman nag-umpisa na rin kaming mamili. Kaya naman kung curious kayo kung ano yung mga ino-offer nila dito ay ayan, i-post nyo na lang. Na-miss ko tuloy nung dito lang sa katabi nila yung office namin dati. Every sweldo nga ay hindi pwedeng hindi kami bumili ng lunch dito or merienda. Pero hindi ko lang talaga alam bakit angry yung anak ko kang Tita Kim na nung time na to. Sana all ganyan ka-cute pag galit, no? At habang ang naghihintay ng order ay nilibang-libang muna namin itong si Aya. Tignan nyo naman yung kapilyahan ng batang to. Dahil hindi niya nga maabot yung buhok ni Tita Kim niya, ay inaabot niya gamit yung paa niya. Ay, nuko, nako. Tinatry ko nga siyang picturean dyan, ot peka kanya na pa. Pagkatapos ng ilang minuto, eto, dumating na yung order namin. Meron kami ditong creamy chicken, sweet sour and pork, yang chow rice, at ito ngang pork steak. Nung time na to ay away-away nga muna kami dahil gutom na rin kami dito. Napa-order pa nga kami ng isa pang yang chow rice dito, paano nabitin kami sa isang plate lang. Fast forward nga, kinabukasan, day off namin ni Mr. Cortez, kaya naman naisipan na naming mag-grocery dito. Balak din kasi naming mag-switch ng gatas ni Aya. Ilang minuto nga lang, nandito na kami. Pagpasok nga namin dito ay dumiretso muna kami sa food court dahil wala pa kaming almusal nung time na yan. At baka nga mas marami pa ang mag-grocery namin kapag gutom kaming pumasok doon. Order nga lang kami dito sa Pouchin ng 3 iba't ibang order. Tapos yung inumin naman namin ay binili lang namin dito sa Chingu Buko House. Kung magtataka kayo bakit 3 nga yung in-order namin, 2 lang naman kami dahil pareho nga kaming gutom nung time na yan. Pumasok na nga rin kami pagkatapos at dito na nga rin kami dumiretso sa mga dapat naming bilhin kay Aya. Kinuhanan ko nga siya dito ng Nutri-Puffs pati na nga Cerelac na inaalmusal niya. Dito nga ay undecided pa kami ni Mr. Cortez kung ano yung kukunin naming gatas kay Aya. Baka nga hindi niya kapad or baka hindi niya gusto. Pero based on research kasi ang hindi nalalayo kay Enfamil ay si Similac nga. Hindi nalalayo in terms of benefit sa bata. Pagkatapos ay medyo mas mura nga ito kumpara kay Enfagrow or Enfamil. Balak nga namin sanang kunin dyan yung maliit muna para nga maitry muna ni Aya. Pero ang ending yung kinuha nga namin is yung pinakamalaki na dahil nga mas makakamura ka doon. At kung presyo naman ng pag-uusapan mas mura nga ng halos 800 itong Similac compare kay Enfagrow. At tignan nyo naman yung trip ng batang to. Bis na umupo nga ng maayos meg-ala sirena ya. Next naman namin kinuha is itong mantika na hindi nga pwedeng mawala sa kusina namin dahil ito yung madalas namin gamitin. Katapos dito ay toiletries naman ang mga kinuha namin like yung mga shampoo, conditioner, sabon, pati na nga rin mga toothpaste. At syempre hindi naman mawawala yung mga panggigot nating mga chichirya. Kumuha nga rin pala kami ng paglinis ng bowl dito dahil wala na yung ginagamit namin. Sa ganitong stage talaga napaka-therapeutic pag ganito yung ginagawa mo. Masarap lang din kasi sa feeling na kahit konti ay meron kang ang stock sa bahay at kapag gusto mong magluto ay magagawa mo nga. Kumuha na rin nga pala kami ng egg dito pati mga meat na i-stock nga namin sa bahay. Sa hindi nyo nga natatanong medyo nahilig na nga itong si Mr. Cortez na magluto-luto dito sa bahay kaya naman nakakatipid kami. Mila na nga rin pala sila ni Aya dito sa counter. At ako naman ay kumuha nga nitong pangmatamis namin. And just like that, kailangan na namang magsipag at magtrabaho para sa susunod na grocery vlog. O yan lang muna sa ngayon mga mare. Thank you for watching. Bye!